Magandang araw sa inyong mga kapugi. Dahil marami ng laman ang kamuting kahoy dito sa taas ng bundok, kaya naisipan ko dito magluto ng puto balanghoy dito sa ating kubo. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Ngayong araw ay kukuha tayo dito ng laman ng kamuting kahoy mga kapugi. Ika-8 buwan na ito. Simula ng akin itong itinanim. Nakaraang araw ay kumuha na kami dito ng aking biyanan at hindi namin inaasahan ay malalaki at marami ng mga laman. Kaya ngayong araw ay kukuha tayo ulit ng laman ng kamuting kahoy dahil susubukan natin magluto dito ng puto balanghoy dito sa ating kubo. Pinili ko lang dito yung hindi pa malaki ang puno para ang ugat ay hindi ganong marami ang laman. Ang kagandahan dito sa taas ng bundok mga kapugi ay malambot at mabuhagag ang lupa. Kaya kapag nagtatanim tayo dito na nagkakalaman ay sigurado maganda ang kinalabasan. May mga tanim din kaming pipino dito sa taas ng bundok pero hindi pa ito gaano kalakihan. Pagkatapos ko nga pala ditong alisin ang mga laman ay pinagpuputol ko itong kanyang katawan dahil atin ulit itong itatanim para magkaroon ulit ito ng laman. Dito lang din sa area na pinagbubunutan natin ng halaman kaysa itatapon na natin itong katawan at hindi na mapakinabangan. At itong aking dinadaanan ay may mga tanim itong pipino kaso yung iba hindi tumubo dahil sa kinakain ng mga daga ang mga buto. Kaya ang ginawa na lang ng aking biyanan ay kumuha ng mga baon ng niyog doon sa agunan na pinaglulutuan nila ng kupras at tinaniman niya ulit ito ng pipino. Pagkatapos ay tinakpan ng baon ng niyog at yung mga inilagay niyang pantakip ay yung may mga butas lang sa gilid para kahit paano ay may singawan ng hangin at sa ganun din na maprotektahan ang buto ng pipino. Pero kapag sumibol na ito ay hindi na ito kinakain ng daga. May nilagay na din kaming trap sa gilid ng aming tanim. Ito yung parang kulungan siya na may laman na pain at yung nilalagay namin na pampain minsan ay laman ng kamote, minsan naman ay laman ng niyog. Kaya nakakahuli kami dito kahit paano ng daga. Itong buwan ay maganda magtanim ng mga gulay dahil sa palagi ditong basa ang lupa. Lagi na din kasi ditong umulan mga kapugi pero hindi nagtatagal katulad nakaraan kasi tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan kaya kapag nasusobra ng tubig ang ating tanim ay namamatay ito ng tuluyan. Ngayon ay pasulpot-sulpot lang ang ulan kaya parang dinidiligan lang ang ating halaman. At bago pala natin lutuin itong ating kinayod ng kamuting kahoy ay pinigaan muna natin ito gamit itong malinis na tela para maalis yung sobrang tubig dito sa laman. Dito ko lang muna inilagay ang kanyang katas sa baon ng niyog para hindi mababasa ang ating upuan. Pagkatapos ay nagatong na din ako dito sa ating lutuan. Pinaapoy ko lang muna ito ng tuluyan para ilagay itong kawaling wala pang laman. Magluluto na muna tayo dito ng bukayo mga kapugi na gagawin natin palaman sa puto balanghoy. Bale tinansya ko lang dito ang paglagay ko ng mga sangkap. Kapag napapansin ko ito'y parang kulang, akin naman itong dinadagdagan. Mas kubado pala na asukal yung ating inilagay. Inantay ko lang itong mahalo siya ng lubusan. Malaki din ang pakinabang yung ating ginawang kabinet dito mga kapugi dahil yung mga gamit natin dito sa loob ay hindi na dinadaanan o pinapatungan ng mga daga. At yung niluto natin bukayo ay nilagay ko muna dito sa gilid dahil aasikasuhin na natin ang paglagay ng mga sangkap dito sa ating kinayod ng kamuting kahoy. Naglagay ako dito ng kinayod ng niyog, kaunting asukal at naglagay na din ng kaunting asin. Hindi ko na muna pinasubrahan ang paglagay ng asukal para matansya natin ang kanyang timplada at kapag kulang pa sa ating panlasa at dito na natin ulit dadagdagan ng panimpla. At nung okay na itong ating nilagay ng mga sangkap ay magpapakulo na tayo dito ng tubig sa kawali. Nilagyan lang muna natin ito ng 2 basong tubig at ang ginawa kong tray mula sa tingting ng niyog ay ginamit kong strainer para sa isasalang nating puto balanghoy at pinalaman ko na dito yung niluto nating bukayo. Dahil sa kulang yung kagamitan natin dito sa loob ng kubo ay ginawan ko na lang ito ng paraan para maluto lang itong ating puto balanghoy. Ang diskarte ko dito ay tinakpan ko lang muna ito ng nito plate na gawa ko. Pagkatapos ay sinapawan ng dahon ng saging. Sunod itong basket na gawa ko mula sa dahon ng niyog. Ang purpose lang naman dito para hindi kagad makalabas ang usok mula sa kumukulong tubig dahil ito yung napapaluto sa ating puto balanghoy. At nung naluto na itong parting itaas ay atin naman itong babalik na rin para yung parting ilalim ay maluluto din. Diba napakadali lang gumawa nitong mga kapugi. At naisipan ko din pala dito maglagay na pantoppings. Pula na asukal sana yung aking ilalagay kaso baka masobra na ito ng tamis. Kaya yung ginawa kong palaman na lang yung naisipan kong gamitin. Kaya pagkalipas ng 10 minuto ay akin na itong tinanggalan ng takip. At dito na naluto yung ating ginawang puto balanghoy mga kapugi. May nauna na pala ako dito niluto dahil sa kulang tayo dito ng kagamitan katulad ng ating pagsasalangan. Kaya nagsampol na muna ako ng isa dito at nung okay naman ang kinalabasan kaya dire-diretso na ang pagluto ko nito. Simpleng merienda dito sa taas ng bundok mga kapugi. Ito yung magandang i-partner sa kape lalo na kapag umuulan itong ating kapaligiran. Hindi man gaanong perpekto ang pagkaluto at least may merienda na tayo dito sa taas ng bundok. Ito yung lamang kapag mayroon tayong tanim dahil kapag inani na natin ito ay mayroon na tayong makakain. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.